Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Yan, nandito ulit tayo sa channel ni Banat PH Update TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Senator Robin Padilla sinampal ng katotohanan si Senador Risa Hontiveros dahil sa di umano'y kabastusan nito sa ating dating Pangulo na si Tatay Digong. Sinabihan pa si Risa Hontiveros na mas maiging lumayas na sa Pilipinas ayon sa senador na si Robin Padilla dahil wala di umano itong tiwala sa justice system ng ating bansa. Pero bago ang lahat mga kachika, kung hindi Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat PH Update TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. di ka pa nakasubscribe sa channel na ito, huwag mo nang patagalin yan. I-subscribe mo na yan at huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kachika, Senator Robin Padilla naglabas ng kanyang hinaing sa Senado. Magugunitang todo kumbinsi pa si Senator Risa Hontiveros kay President Bongbong Marcos na papasukin na ang ICC sa ating bansa. Saad pa ni Senator Risa ay pagsisisihan ni Pangulong Bongbong Marcos kapag hindi pinapasok ang ICC sa Pilipinas para maimbestigahan si former President Rodrigo Duterte. Kaya naman Senator Robin Padilla, matindi ang pagtatanggol sa ating Tatay Digong na naglaan ng kanyang buhay para lamang mapaayos ang bansang Pilipinas. Kaya hindi papayag si Senator Robin Padilla na bastusin ng ganon-ganon na lang si dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte ni Senator Risa Hontiveros. Saad pa ni Senator Robin Padilla, sa totoo lang po, itong ginagawa nitong mga kalaban sa politika ng ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Kahihiyan po ang ibinibigay nito sa ating bayan. Para po nilang sinasabi na walang kwenta ang ating mga korte dito at kailangan pa tayong humingi ng backup doon sa ICC. Mahirap pong tanggapin yon. Ba't pa tayo naggogobyerno kung sila pala ay walang bilib sa tatlong sangay ng gobyerno? Ang executive, legislative at judiciary. Ano ba ang ginagawa nila dito sa Pilipinas? Ba't di pa sila umalis? End quote. At dahil nga sa balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa talaga itong Risa. Walang pagmamahal sa Pilipinas. Ito'y opinyon lamang at pananaw. Alisin sa Senado ang di karapat-dapat na mamuno. Sayang lang ang pera ng taong bayan o buwis ng taong bayan. Pinapasahod sa iyo virus kung wala ka namang magandang layunin sa bansang ito, kundi gawing miserable ang bansang Pilipinas. Tama lang ginawa mo, Senator. Bastos yang babae na yan. Kaya dapat lang napatalsikin na yan. Walang modo, may pinag-aralan pero bastos na makipag-usap. Kung bakit ito ay nanalo. Dapat lang na si FPRRD na ibalik din sa pwesto na maging president sa ating bansa. Siyempre, suportahan natin ang ating FPRRD para sa susunod na eleksyon. Mabuhay ka, Senator Robin Padilla. Di na dapat makialam, taga-ibang bansa. May sariling batas sa ating bansa. Si virus ngawa lang nangawa, dapat yan palayasin na sa bansang Pinas. Doon siya nararapat sa ibang bansa na magngawa-ngawa. End quote. Hontiveros, sinahanapan po ng integridad si Pangulong Marcos hinggil daw po sa mga salitang binitawan niya dito po sa tungkol po sa ICC. Take to tayo Ram. Pangulong Duterte naman po ay nagsabi na handa naman po siyang makulong. Wala pong pagbabago. Mabulok sa kulungan dahil po sa kanyang war on drugs. Okay.
Ito po lang po, sagutin lang po natin to si nagmagaling na si Risa Ontiveros. Ito po, basahin muna natin, medyo mahaba, no? Nasaan ang integridad ng salita ng Pangulo? Hindi ba't nag-commit siya sa hustisya at karapatang pantao? Ano, kita mo naman, ha? Bakit po? Sinasabi ba ni Pangulong Marcos na hindi na siya committed sa justice at human rights? Tuloy natin. Mukhang hindi interesado ang administrasyon. Bigyan ng hustisya ang biktima ng drug war. Dahil sa desisyong umalis sa ICC. Muli bang tatalikuran ng Pangulo ang pamilya ng mga biktima gaya ng ginawa nila sa maraming victim survivors ng martial law? Parang nakontento na lang ang administrasyon na usad pagong ang pagresolba sa mga kaso hanggang hindi na talaga ito matatapos. Tila pinoprotektahan nila ang Pangulo, ang isang kalyado kung kailan dapat niyang protektahan ang mamamayang Pilipino. Okay, ganda, no? May tinalakuran bang salita ang Pangulo ng Pilipinas? Yan yung dapat questionin natin, no? Totoo po ba na tumalikod po si Pangulong Marcos, no? Sa kanyang pananalita. Okay. Kasi committed daw sa human rights at saka sa pagbibigay ng hustisya. Okay. Ito po. Basahin pa natin iba pa sinabi ni Ontiveros. Muli bang tatalikuran ng Pangulong pamilyang mga biktima gaya ng ginawa nila? 3 kaso lamang ang nalutas sa higit 6,000 drug-related deaths sa nakalipas na 7 taon. Sa sinabi po ito ni Senator Ontiveros, ano po ang pinahiwatig niyan? Na sinungaling. Na nagsisinungaling ang Rappler at ang iba pang mga human rights groups sa pagsasabi na 30,000 ang biktima ng war on drugs. Ang layo po. Magkapareho lang po ba yung 30,000 sa 6,000? Si Ontiveros po nagsabi niya na 6,000. Yun po muna liwanagin natin. So ayon po kay Ontiveros, no? Dinagdagan ng ICC, ng Rappler na pinagmumula ng mga impormasyon ng ICC at ng iba pang human rights group. Ayon mismo sa statement ni Risa Ontiveros, sobra-sobra pa po pala ang dinagdag ninyo. Ontiveros, 6,000 lang. Sa inyo, 30,000. Pareho po ba yung 6,000, 30,000? Ang layo po nun. Times ilang 500%. Tama ba? Times 5 ba? 6 times 5, 30. 500% po ang dagdag. Mahirap po yan. Kung yan lang po sa figura, hindi na natin mapagkatiwalaan ng ICC. Paano natin sasabihin? Na hindi po atin yung 6,000, galing niya sa kakampi nila. Paano natin pagtitiwalaan ng ICC na 30,000 katao daw ang nabiktima niyan? Okay, ikalawa po. Lahat po ba yung 6,000 na yun? 6,000 na lang po. Kasi kunin na natin si Ontiveros. Palagay na nating tama siya. 6,000 po ba na yun? Totoo po bang lahat yun ay biktima? Talaga po bang ang polis, pag bumanat po, talagang wala pong isang nanlaban, wala po talagang operasyon na, talagang lahat po ba ng operasyon ng war on drugs ay talagang ang babait po ng mga inooperasyon nila? Wala po ni isa. Wala po nanlaban talaga ni isa dun sa 6,000 na yun. Ibig sabihin, lahat po yan nakita, may droga, arestuhin, pero wala nang laban. Suko po kami lahat. Lahat po. Ang mga drug lords po sa Pilipinas, mababait po lahat. Pag nakakita po ng pulis, sumusuko na lang. Hindi po, wala pong mga armas, wala po talaga. Yung 6,000 po talagang biktima po lahat yun. O yun po muna. Kasi parang ang pinalalabas muna natin, ito, harapin natin ang katotohanan. Parang ang gustong palabasin ng lahat ng tao, lahat na namatay sa war on drugs ay biktima. O yung buong mismong war on drugs ay kasalanan. Kung kasalanan po ang war on drugs, no? At ang pagiging tahimik po ng maraming lugar, sa amin po tumahimik ay kasalanan. Talaga pong kaya pala very popular si Pangulong Duterte. Kaya pala mahal na mahal ng tao si Pangulong Duterte kasi makasalanang tao pala. No? Tumahimik ang lugar, bawas ang krimen. Yan po, facts po yan. Kahit sino po mag-research niyan.
Kaya nga, ang sinasabi natin, may kaugnayan talaga yung droga sa kriminalidad. Bawas po ang krimen. Mag-research kahit sinong gusto. Okay. Ngayon, kung masama po ang war on drugs, talagang dapat ikulong si Pangulong Duterte. Ibalik natin lahat ng mga krimen na gawa ng mga droga. Yun ang tama. No? Okay. Yung sinasabi ni Ontiveros na may tatlo lang yung nabigyan ng hustisya. Hindi po ba sapat yun? Ano po ang sinasabi nun? Nabibigyan pala ng hustisya. May umiiral palang hustisya. Eh di dapat, no? Kaysa yung tanong ko lang, Ontiveros, yung ICC ba nakapagbigay na ng hustisya? Meron po bang napakulong yung ICC sa war on drugs? Hindi kaya na kayo po ay nagkakamali ng sinusuportahan? Kung sumusuporta po kayo sa ICC, wala naman na ibibigay na hustisya yan. No? Ha? Wala naman po na ibibigay. Hindi ba dapat purihin ninyo yung mga justice system natin kasi nakakapagbigay sila ng hustisya? Bakit kaya nabigyan ng hustisya yung mga tao na yun? May tulong ba ang ICC sa pagbibigay sa kanila ng hustisya? Wala naman, di ba? Okay. So, hindi kaya dapat ang inaasikaso mo, Risa Ontiveros, tulungan mo yung mga biktima na magsampa ng kaso sa Pilipinas. Baka wala silang mga abogado. Tulungan mo, bigyan mo ng abogado. Bigyan mo. Kasi may nalulutas naman pala eh. Di ba? Eh, nung ginagawa nyo sa ICC, meron po lang nabibigyan ng hustisya. 3 pa lang. Hindi ba dapat bilang senador, paramihin mo ang nabibigyan ng hustisya? Yun yung trabaho mo eh. Hindi yung mga kampanya ka sa ICC. Yung ICC ba magbibigay ng hustisya yan? Hindi po. Ano ba purpose ng ICC dito? Sirain lang si Duterte. Ipakulong lang si Duterte. Sa tingin mo, nabigyan ng hustisya yung mga 6,000? Pag napakulong si Duterte na ICC, hindi naman po nila mapapakulong. Promotion nyo lang yan. Gusto nyo lang po ma-promote na yung popular na Pangulo ng Pilipinas ay kriminal. Kasi po, pag hindi nyo po nagawa na kriminal yung popular na Pangulo, landslide po yung kanyang anak sa 2028. Lahat po to politika. Lahat ng ito ay politika. Bakit mo sinisisi si Pangulong Marcos? Tanong ko lang uli sa iyo. Bakit mo sinisisi yung sinabi ni Pangulong Marcos? Ang linaw sa amin. Nung nangangampanya po si Pangulong Marcos, ito po yung malinaw na malinaw kung bakit namin siya sinuportahan. Di po ba? Okay. Bukod po sa panawagan niyang unity, nananawagan, hindi po namin siya sinuportahan sa unity. Sinuportahan ko po siya, ako personally, at saka yung mga kulto ni Digong, sumuporta po kami kay Pangulong Marcos dahil po sa ganito. Kalimutan nyo na yung mga, hindi po kami nabudol. No? Ang Pangulo ng Pilipinas, sinabi niya po, itutuloy namin yung mahalagang proyekto ni Pangulong Duterte. Tinuloy po ba? Hindi. Yung mga build po ba, tinutuloy? Yung po bang hinukay, nakahukay na tayo ng subway, tinuloy niya ba yan subway? Yung po bang mga connector, yung mga connector na hindi natapos sa mga, tinuloy po ba? Yung po bang Kaliwa Dam na sinimula ni Pangulong Duterte, tinuloy na po ba? Tinutuloy po eh. Yung po bang war on drugs, tinutuloy? Tinutuloy po. O di okay po kami. Wala po kaming problema. Ang ikalawa po, na sinabi, kaya siya lang po ang natatangi sa lahat ng mga kandidato na nagsabi na hindi pa papasukin yung ICC. Ano yung sinasabi mo ngayon, Risa Ontiveros? Na walang isang salita, walang integridad si PBBM sa salita. Nangangampanya po siya, sinabi niya na hindi niya papapasukin yung ICC. Kailan mawawala yung integridad niya? Kung sakaling pinapasok niya yung ICC, doon mawawala yung integridad ni Pangulong Marcos. Hindi niya po pinapapasok at hanggang ngayon natutuwa kami na hindi niya pinapapasok yung ICC. May integridad ba sa salita o wala? Hinggil sa ICC ha. Huwag niyo pong ipasok yung iba. ICC lang tayo. Yun lang usapin ni Ontiveros eh. Hindi mo ba? Sa usapin po ng ICC, nagpapasalamat kami na hindi niya pinapapasok. Lahat po ng kandidato, kasama yung
si Dumagoso, lahat po yan papapasukin yung ICC. Lahat sila. Kaya po hindi kami nabudol eh. Kaming kulto ni Digong, hindi kami nabudol. Eh yung mga nabudol, mas importante sa kanila EDCA. Hindi nga namin alam kung ano yung lintik na EDCA na ngayon. Ngayon na lang namin. Nabudol sila dahil sa EDCA. Pero yung hindi pinapapasok ang ICC, supporter kayo ni Duterte, hindi pinapapasok yung ICC, hindi kayo masaya? Ako yun lang. Pucha, masaya na ako eh. Ituloy lang ni Pangulong Marcos yung nasimulan ni PRRD at wag siyang ipakulong. Okay na ako eh. At yun na nga mga kachik. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.